Alright, yeah, buddy, recipe show! Alice, go! Welcome back, baby! Yeah, buddy, this is Harold Recipe Show, and this is the Recipe Show! Today is Friday, September 6th. Hello, buddy! Today, pag-uusapan natin, dumating na si Alice Go dito sa Philippines. Saan na ba siya pupunta? Ano na ba yung status ng case niya? At ano kaya ang pwedeng mangyari sa kanya from now forward? Yeah, buddy, Recipe Show! Alright! So si Alice Go, nandito na sa Philippines after niya maaresto sa Indonesia the other day. Nandito na siya sa Philippines. At ang issue ngayon ay, bakit ang saya ng mga tao? Ang daming selfie na lumalabas sa social media. May mga officers ng PNP, ng NBI, pati yung secretary ng DILG, si Mr. Avalos, merong mga selfie. At saka merong mga publicity pictures. Sila ni Alice Go at saka si Alice Go. Ang cute-cute niya sa mga picture. Alright, so Attorney Harold Recipe Show. Ano sa tingin mo? Tama ba ito o mali? Mali. Oh, meron bang rules na nakalagay sa manual ng PNP or NBI na bawal kang makipag-selfie or mag-smile kasama ng isang akusado? Right? So, may presumption of innocence nga, di ba? Huwag muna natin siyang ipilori, sabi nga nila. Ibig sabihin ng pilori. Si Jesus Christ nga, pinilori, right? Hindi naman napatunayan na masama siya ngayon sa state ng process natin kay Alice Go, hindi pa siya convicted. Yung nature ng mga case niya sa trial courts ng money laundering, ng graft and corruption, at saka human trafficking, meron pa siyang presumption of innocence. Kaya, wala muna siyang sala. Kaya, pwede bang mag-happy-happy muna? Pwede bang mag-selfie-selfie muna? Hello! And tandaan ninyo, itong mga taong ito ay malamang close sa kanya before. Or merong nakuhang kahit konting biyaya sa kanya before. Alam niyo naman, yung mga POGO operations dito sa Philippines, personal bodyguards nila ang mga PNP at saka NBI for a very long time. Sila yung mga nagpa-plant ng evidence para makasuhan, para sampahan ng pekeng kaso lahat ng mga kumokontra sa kanila. Sila yung mga bagman ng mga POGO para magbigay ng bribe sa lahat ng mga government officials. So, meron silang pinagsamahan, okay? Kaya maintindihan natin kung magsiselfie-selfie muna sila, smile-smile muna, for good old time's sake. Tandaan ninyo, mula sa pinakamababang PNP, papunta sa pinakamataas na offices ng government, pati secretary, umabot nga sa President Duterte, right? Close-close sila dati before. Kaya masaya sila kapag nagkita-kita sila, alright? Hindi naman bawal sa batas na makipag-selfie or mag-smile kapag nakita kayo ulit kasi miss na miss kita eh, okay? Alright, so Alice, you're so cute. Pero, you know what, Alice? I-enjoy na lang natin, alright? Hindi ka pa convicted, pero I think, alam mo Alice, I think na baka hindi ka na talaga makakawala ever sa Philippines. Tandaan mo, huwag ka masyadong relax, okay? Tandaan mo si Napoles, hindi ko alam kung buhay pa si Napoles, pero the last time nakita ko sobrang payat niya and ang tagal niya nang nag-languish sa prison and convicted na rin siya. And nasa same situation siya as you before. Before, naalala ninyo, kasama sila Bong Revilla, kasama pa sila Ninoy, senator pa si Ninoy noon, pero presidente si Ninoy nung pinaprosecute si Napoles. Pero sila yung mga senador noon na pinag-batch ng senators na pinagbibintangan na lahat ng pera ng gobyerno, yung mga pork barrel ng gobyerno ay linalagay sa mga foundations ni Napoles. At siya yung reyna ng graft and corruption sa Philippines before. And dahil close na close siya sa mga top government officials before, medyo makapal yung mukha niya, and kumuha siya ng lawyer din na close sa government. Itong mga top caliber na lawyer nito, medyo makapal din ang mukha. So feeling nila, well, lapitan natin kaya si President Noynoy sa Malacanang kasi barkada tayo before. Siguro may transaction na nangyari before, katulad ng inaalis nila kay Bong Revilla din before, na kung saan sila yung nagkasabuatan magnakaw ng pera ng bayan, tropa-tropa tayo before, ba't di natin siya pasyalan sa Malacanang before, sabi nila. So pumunta sila sa Malacanang, meron pang TV, and then kinausap sila, pero papakamot ka sa ulo. Hindi ba parang lahat ng ginawa ng tao ito sa Senate, lahat ng bagay na ginawa niya ay mali. Tapos close pala sila ng president at that time.
And akala mo, nervousin ka, baka hindi matuloy yung pagpapakulong sa kanya. Pero, in the end, alam nyo, kasi ang mood ng tao before was, ipakulong si Napoles. So, nakulong siya. Lahat ng kaibigan niya, lahat ng pinayaman niyang politiko, lahat ng pinayaman niyang presidente, nawala. Babushki! So, ngayon, siya yung nagdurusa. So, ngayon, Miss Alice Go, marami ka rin kabarkada na close sa PNP, NBI, and then sa panahon nila Duterte, hanggang ngayon close pa rin kayo, obvious naman, picture, it's alright to be happy, okay? Pero baka, my girl, tingnan mo ha, baka hindi ibig sabihin na close kayo before ay ma-exempt ka na makulong ng napakahabang panahon, baka habang buhay, kasi as of now, sabi ni Senator Gatchalian kahapon, meron na siyang kaso ng human trafficking from the raid sa Tarlac before, sa kanyang compound. So human trafficking, punishable yan ng life imprisonment or reclusion perpetuo, umaabot doon. And then, meron din daw siyang kaso na sinampa ng AMLAC, Anti-Money Laundering Council, for tawag nito, money laundering. And then, umaabot din sa ganun kataas yung penalty. So, ibig sabihin, baka hindi ka makapag-bail, baby girl. Hindi ka na makakalabas. Ibig sabihin, kailangan mo pang mag-apply ng bail bago ka makalabas during trial. And then malamang baka hindi ka pumasa sa bail. Alright? So in the meantime, nasa loob ka ng kulungan. Pero in the short time, mag-enjoy ka muna. Magpa-selfie. I-enjoy mo muna yung reunion mo sa lahat ng taong binayayaan mo before ng maraming pera. Alright? So, sabi rin ng mga tao, so Harold Respicio, ba't napunta siya sa Tarlac? Kakarating niya lang sa Philippines, bakit siya napunta sa Tarlac? Di ba dapat sa Senate siya, sabi ni Senator Hontiveros. Well, apparently merong isang kasong nakasampa na na graft and corruption doon sa Tarlac. So, doon siya dinala. Malamang every time na may kaso yung isang tao, automatic may warrant of arrest. Malamang may warrant of arrest na rin siya. Obviously, may warrant of arrest siya sa graft and corruption. I presume meron na rin siyang warrant of arrest. Obviously, kapag nakasampa na yung kaso sa court, automatic yan, may warrant of arrest na yan sa anti-money laundering. At meron na rin siyang warrant of arrest sa human trafficking na kaso niya kung totoong naisampa na yung mga kaso na yun. So, kapag nahuli ang isang tao na may warrant of arrest, kailangan niya mag-report doon. Kailangan niyang i-report yung sarili niya doon sa korte. I-report sa korte. And then, i-schedule ng korte yung kanyang pre-trial or preliminary conference, arraignment, lahat-lahat na, sunod-sunod na lahat yan. So malamang susunod na mabook siya doon kung saan man naisampa ng kaso. Yung human trafficking at saka yung anti-money laundering doon siya susunod na pupunta. Pero hindi na yan mahalaga kung saan siya pupunta na kulungan. Ang masaya is nasa kustodiya siya ng batas. Kasi hindi naman tanga yung mga court personnel, yung mga police, yung mga NBI, although medyo corrupt lang, right? Nababayaran kaya nakakatakas yung tao. Pero hindi sila tanga, okay? Hindi ibig sabihin na kapag assuming na nag-bail siya sa isang case, tapos pwede sana siyang lumaya sa isang case, hindi ibig sabihin na makakalaya siya kagad. Kasi meron siyang warrant of arrest din sa kabila. So kapag nagbayad ka ng bail mo, aresto ka kagad. So technically, hindi ka rin makakaalis. So kailangan niyang isolve yung case niya, yung warrant niya sa graft and corruption, human trafficking, and then sa anti-money laundering. Kaya virtually, baka hindi na makakalabas si Alice Go sa custody from now forward. Malamang base sa tono ni President Marcos yesterday, meron pa siyang yesterday ba or the other day na meron siyang sinabi na justice will be swift. Right, justice will be swift, right? So malamang ang bilis mag-schedule nila judge ngayon ng mga kasong yan, dire-diretso yung hearing niyan hanggang conviction, right? Wow! Yun malamang ang mangyayari kay Madam Alice Go. So, Attorney Harold Respicio, merong anong interesting na pwedeng istorya ngayon about sa kanya? Alam mo ang pinaka-interesting na isang topic ngayon about sa nangyari about sa kaso niya, ang isang kaso niya na medyo interesado ako ay yung Anti-Money Laundering Council na sinampa Anti-Money Laundering Council na sinampa ng Anti-Money Laundering Council for anti-money laundering. Kasi meron daw na freeze na 7 billion na assets ni Alice Go. Usually, ang ginagawa ng Anti-Money Laundering Council, meron silang mga auditor sa loob ng Bangko Sentral ng Pilipinas
Kasi trabaho ko rin dati yan. Nagtrabaho ako as auditor din sa Deloitte ng Information Technology and Financial Information Systems. So, i-analyze nila yung mga transaction ng bank. Tapos kapag nakita nila na questionable yung isang, halimbawa, may tip sila na questionable tong isang bank account na to or isang transaction na to, i-analyze nila yung interconnected transactions between bank accounts, and then i-identify nila na ito yung mga questionable bank accounts. So mag-a-apply sila ng freeze order sa Court of Appeals. Ito yung nangyari kay Alice Go. In her case, merong, I think, bank accounts na na-freeze in the amount of 7 billion pesos. Ang laki, right? So tapos na ba yun, Harold, sa freezing ng accounts? Hindi pa. Yung freezing ng accounts ay temporary lang yun. Usually 60 days, sabi ng batas. Ipso facto. Ibig sabihin, by operation of law, after ng 60 days, dapat libre na ulit yung mga bank accounts na yun, dapat magmadali. Kung sino man ang authorized signatory ng bank account na yun, na i-withdraw yung collective 7 billion pesos na na-freeze. Pero in practice, hindi automatic nangyayari yun kasi medyo matigas din ang ulo ng BSP. Hindi kaagad sila magbibigay ng automatic na instruction dun sa bank na i-unfreeze yung account. Yung bank naman, hindi naman yung automatic i-unfreeze yun porket nag-expire yung 60 days na expiration. So in other words, malamang gagawin ng mga abogado ni Alice Go after 60 days expiration na magmadali para mailabas yung 7 billion pesos na yun. Pero huwag ka masyadong umasa na matanggal mo yun kasi iipitin ka pa rin ng BSP, hindi ka bibigyan pa rin ng authority para ma-withdraw yung account na iyon. At ang next step dapat na gawin ng Anti-Money Laundering Council para makuha yung 7 billion pesos na yun ay, wow, pinagpapawisan ako, ay magsampa siya ng forfeiture ng assets sa normal na court para madinig kung legal o illegal ba yung pera na to, galing ba ito sa illegal na proceeds para makuha ng gobyerno yung pera na iyon. So hindi nag-e-ending yung 7 billion pesos sa freezing ng accounts. Napapansin nyo ba, in the past months, matapos tong issue na to na Alice Go, dito sa aming law practice, konti na rin ang nagpapakonsult about sa mga nai-scam online. Konti na rin ang nagpapakonsult about sa mga nahaharas na naniningil, na sinisingil ng pagkakautang sa mga online lending apps. Bakit? Kasi totoo yung sinasabi nila Senator Hontiveros, Senator Gatchalian, nila Congressman Ace Barbers, na itong mga Pogo Hub na ito ay hindi ito offshore back office ng mga online gambling companies. Hindi. Isa silang centralized hub para sa lahat ng scam online. At ang binibiktima nila ay mga Pilipino at lahat ng tao sa buong mundo. At isa itong napakalaking sindikato na hindi lamang nangyayari sa Philippines, nangyayari din yan sa sinatawag nilang Golden Triangle na sinasabi nila sa may border ng Cambodia, Myanmar, somewhere there. Sa mga Southeast Asian countries, nandun na lahat yung sindikato na yon. And then, bigla silang tumahimik at ninervyos kasi apparently hindi lamang Philippines ang naghahabol sa kanila, pati yung mga ibang bansa na rin ay hinahabol sila at parang masya-shutdown na nga ata tong sindikato na ito. Clap. Sabi nga nila, hindi habang buhay na ang kailigalan na ginagawa ay magtatagal. Hindi. Kung ang negosyo mo ay manloko ng tao, yung mga taong yan, magsasama-sama lahat yan, at babalikan ka. Buti na lang lahat ng gobyerno kung saan nakatira lahat ng biktima ninyo, binabalikan na kayo. Sana lahat kayo mahuli. Right? And then complicit dyan, yung government ni Duterte before. I hate that guy. Yeah, complicit. Complicit din yung mga officials niya before. Complicit pati mga NBI at mga police.